Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Rusty Kiambao at sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel, lalo na sa mga taga Bicol region. So, hello po sa inyo. Magandang umaga po. At I hope yung mga devotions natin malaking tulong sa ating paglagong spiritual. Now, yung series po natin ngayong linggo ay patungkol po sa forgiveness. The power of forgiveness. Now mga kapatid, hindi ko alam yung sitwasyon natin ngayon. Marahil right now, nasaktan tayo ng mahal natin sa buhay. Nasaktan tayo ng ibang tao. We were betrayed. Or ginawan tayo ng masama ng ibang tao. At hirap na hirap tayo magpatawad. No? Possible na yun yung sitwasyon natin. Now, para naman sa iba, marahil wala kang kaaway ngayon, wala kang inaway, walang umaaway sa'yo, wala kang nasaktan, walang nakasakit sa'yo, pero for sure in the future, darating yung time na may mga tao tayong masasaktan at may mga tao rin tayong masasaktan. Kaya po yung topic natin ngayon, forgiveness, napaka-importante po. Kasi kung walang forgiveness, lahat ng nakasakit sa atin, lahat ng nasaktan natin, mauuwi lang sa miserableng klase ng buhay. Without forgiveness, our lives will be miserable. So itong forgiveness po, ito po ay nag-uugat sa katangian ng Diyos. Yung Diyos po ay mahabagin at mapagpatawad. Na gusto niya tayo ring mga tagasunod niya maging mahabagin at mapagpatawad. Now yung unang talata po na pag-aaralan po natin ay magmumula po sa Mark chapter 11 verse 25. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan, tanggapin ang biyaya ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now, ito po ay katuroan ng Panginoong Jesucristo na nais niya na tayong lahat ma-absorb at maisabuhay. Now, ito po ang sinasabi. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Now, makikita nyo po rito sa mga talatang ito, na kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ay ganun din tayo magpatawad sa iba. At kung hindi tayo magpatawad sa iba, sabi rito hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. That's basically the consequence of not forgiving others. Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, you cannot control other people's desires and actions, but we can control our own. So, ano po ibig sabihin nito? Yung ibang tao, hindi natin kontrolado kung anong mararamdaman nila. Hindi natin kontrolado kung ano yung mga gusto nila. Hindi natin kontrolado yung mga decisions and actions nila. But we can control our own. Now, dito sa talatang ito, hindi natin makikita rito na sasabihin dito ng Panginoong Jesucristo na, antayin mo munang humingi ng tawad sa iyo ibang tao bago mo patawarin. Wala naman dito sa talata yun eh. Ibig sabihin, yung pagpapatawad, hindi yan nakadepende sa ibang tao, sa desisyon, sa desire ng ibang tao. Paano kung yung ibang tao ayaw humingi ng tawad? Paano kung ibang tao ma-pride? Na ginawan ka ng masama, tapos ayaw nilang tanggapin yung kasalanan ginawa nila sa inyo. Ibig sabihin, hindi ka na magpapatawad? So, yung una nating katuruan, you cannot control other people's desires and actions, but we can control our own. At alam ng Diyos yun. Kumbaga, wala na tayong pakialam sa mararamdaman nila. Kung tayo'y na-offend, yung offender, hindi na natin kinukonsider kung hihingi ba siya ng tawad, kung marirealize niya ba yung kasalanan niya o hindi. Regardless, ang mahalaga, tayo. Ikaw ba magre-release ka ng forgiveness kahit hindi humingi sa'yo ng tawad yung ibang tao? So, you cannot control other people's desires. Ibig sabihin ng desires, may gusto ba nitong humingi ng tawad? Hindi mo kontrolado yun eh. Pwedeng yung mga nakasakit sa'yo,
sobrang wala talaga pakialam, no? Sinaktan ka lang. Walang planong humingi ng tawad. Pwede yung mga tao na yun, hindi na nare-realize yung ginawa nila laban sa'yo. So, ano pa man yung desires nila, ano pa yung nararamdaman nila, ano man yung mga actions and decisions nila, labas na yun sa usapan. Ang sinasabi dito sa mga talatang ito, ikaw at ako. If you hold anything against anyone, ikaw at ako yung issue dito. Patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang inyong kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. If you hold anything against anyone, forgive them. Ikaw yung magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad sa'yo. Now, minsan mahirap to, no? Lalo na kapag nakasakit sa'yo, mahal mo. Tapos hindi niya nare-realize yung ginawa niyang mali laban sa'yo. Parang sakit-sakit. Pero, sabi dito sa mga talatang ito, kung ikaw meron kang sama ng loob sa tao na yon, kahit hindi niya pa ma-realize yun, patawarin mo na. Bakit? Point number 2. Unforgiving heart hinders our prayers. So, ang mahahadlangan na panalangin, panalangin natin, hindi naman panalangin ng ibang tao na nakasakit sa atin. Sabi rito, kapag kayo tumayo upang manalangin, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Bakit? Pag hindi mo kasi sila pinatawad, maaapektuhan yung panalangin mo sa Diyos. Let's say, ang hihingi mo sa Diyos, Lord, patawarin niyo ako. Paano ka papatawarin ng Diyos kung ikaw hindi nagpapatawad sa iba? So, ganun lang kasimple yung logic dito When you stand praying, sabihin, pag humaharap ka sa Diyos, nananalangin ka sa Diyos, tapos meron kang sama ng loob sa ibang tao. Ang gusto mo, patawarin ka ng Diyos, pero ikaw hindi nagpapatawad sa iba. Paano ka papatawarin ng Diyos? May prayer request ka, kahit anong prayer request hiningi mo sa Diyos. Pero yung ibang tao, let's say ibang tao, humihingi ng tawad sa'yo, ayaw mo namang patawarin. Paano? Mahadlangan talaga yung panalangin natin. May hiningi ka sa Diyos, yung iba humingi sa'yo ng kapatawaran, ayaw mong bigyan. Paano ka bibigyan ng Diyos sa iyong panalangin? Kaya ang sabi dito, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung puso na ayaw magpatawad, nakakahadlang sa ating mga panalangin. Kaya po napakahalaga na humingi man ng tawad sa atin yung ibang tao na nagkasala sa atin. O hindi, patawarin na natin sila. Kasi tayo naman yung naapektuhan kasi pag tayo nananalangin sa Diyos. Pangatlo po, God forgives us when we forgive others. Ang Diyos, pinapatawad niya tayo pag tayo nagpapatawad sa iba. Sabi po rito, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Now, hindi po ibig sabihin dito na kapag hindi ka nagpatawad sa iba, ay hindi ka na rin papatawarin ng Diyos forever to the point na mawawalay ka sa Kanya at mapapahama ka sa walang hanggang kapahamakan. Hindi po issue dito ang kaligtasan or ang salvation. Ang issue po dito yung relasyon natin sa Diyos Kasi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Nalinis na tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At pag tayo nagkasala, kasama na yun sa pinatawad ng Panginoon. Now, ang issue po dito, yung day-to-day relationship natin with the Lord. Kasi kapag gumawa ka ng kasalanan sa Diyos, of course, nagsusorry ka pa rin. Pero pag hindi ka nagsorry sa Panginoon, yung guilt feeling nandun pa rin, affected yung relationship mo, communion mo, fellowship mo with the Lord, at yung mga consequences ng mga kasalanan natin, nandun pa rin. Na kaya napakalaga ng humingi tayo ng tawad sa ating Diyos, bagamat tayo napatawad na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Now, ang issue po rito, yung Diyos natin, kapag tayo hindi nagpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. It has nothing to do with eternal forgiveness, no? It has something to do with our day-to-day relationship with Him. Kaya kapag hindi tayo nagpatawad sa iba, affected yung relationship natin sa ibang tao. Hindi healthy yung relationship natin sa ibang tao.
Ngayon, pag tayo ayaw magpatawad sa iba, yung relationship natin sa Diyos, unhealthy din. Yung day-to-day relationship natin sa Lord, hindi rin maganda. Kaya po napakahalaga na magpatawad po tayo. So bilang application po, unang-una, number 1, stop waiting for other people to ask for our forgiveness. Wag na po tayong mag-antay pa. Alam niyo po, meron ako mga kilalang mga tao, ayaw magpatawad kasi inaantay pa yung ibang taong nagkasala na humingi ng tawad. Pero alam niyo po, yung mga tao na yun, sinasabi ko, patay na ngayon. Patay na yung offender, patay na rin yung offended. Hindi sila nagkapatawaran. Bakit? Hindi dumating sa punto na yung offender na-realize niya yung mali niya at hindi siya humingi ng tawad. Kaya itong offended, hindi rin nag-release ng forgiveness. Naging miserable lang yung kanilang relationship. So, stop waiting for other people to ask for our forgiveness. Marami pong nagsasabi sa akin yan eh. Paano ako magpapatawad, Russell, kung ayaw namang humingi ng tawad? No? So mga kapatid, kahit pa ayaw humingi ng tawad, mag-release ka na ng forgiveness. Kahit di mo pa sabihin sa tao na yun na pinapatawad na kita, kasi minsan, yung ibang tao na nakagawa ng mali sa'yo, ayaw humingi ng tawad, to sinabi mo, pinapatawad na kita, bad trip pa sa'yo eh. Anong pinapatawad? May ginawa ba ang mali sa'yo? Sometimes ganun eh. Kaya kahit di mo na sabihin sa tao na yun, sa sarili mo na lang at sa harapan ng Diyos, Lord, pinatawad ko na itong tao na to. Number 2, release forgiveness in order to be forgiven. Mag-release na tayo ng kapatawaran sa ibang tao. Upang tayo, pag humaharap tayo sa Diyos at nananalangin, yung panalangin natin hindi nahadlangan ng puso nating hindi mapagpatawad. So, ang mahalaga po rito at ang issue dito, yung relationship natin with the Lord. Gusto natin healthy yung relationship natin with the Lord, kaya nagre-release tayo ng forgiveness sa ibang tao. Wala tayong kinikimkim sa ating puso. And number 3 po, set ourselves free from anger, grudges, and bitterness. Sama ng loob, galit, maraming kinikimkim na mga kapaitan sa buhay, grudges. Pag sinabi natin grudges, matinding resentment eh. Parang nire-resent mo talaga yung tao na yun eh. Ayaw mong makita, naiinis ka, sama-sama ng loob mo, palayain na po natin yung ating mga sarili. Kasi po, yung hindi pagpapatawad ay para bang gumagawa tayo ng sarili nating kulungan. Gumagawa tayo ng sarili nating mga pader kung saan kinukulong natin yung ating mga sarili. Hayaan nating mabasag ng lahat ng yon. Mabasag yung mga pader ng hindi pagpapatawad upang tayo magkaroon ng kalayaan. Kalayaan mula sa galit, sa mga sama ng loob. So, set ourselves free from anger, grudges, and bitterness. Alam ko, gusto ng Diyos yon na makalaya na tayo sa hindi pagpapatawad. Do yourself a favor. Mas piliin mo yung kapayapaan ng Diyos kesa sa makulong tayo ng sarili nating kakulangan sa pagpapatawad. So, dalangin ko po ang bawat isa sa atin, kung meron kang kinikimkim na galit, sama ng loob sa tatay mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, best friend mo, release forgiveness. At tayo pong lahat ay makalaya na. Sumaya na yung buhay natin. Kasi malamang sa malamang, yung mga naka-offend sa atin, natutulog ng mahimbing sa gabi. Baka hindi ka na nga iniisip nun eh. Baka hindi ka na nga inaalala ng tao na yun eh. Baka hindi ka na sumasagi sa isipan niya. So, release forgiveness. Set yourself free. Hayaan mong ikaw naman yung mapalaya sa mga masasamang damdamin. So, para po sa ating discussion, what hinders us from releasing forgiveness? Ano ba yung nakakahadlang sa atin para hindi magpatawad? And what should we do in order to forgive? Ano yung mga dapat nating gawin para makapagpatawad? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father in heaven, please help me to forgive just as you have forgiven me. Sometimes it's hard to forgive, especially when I'm deeply hurt. Thank you because even though I have offended you with my sins,
you have still chosen to forgive me. It was not easy for you to forgive because releasing forgiveness caused the death of your Son, Jesus Christ. The cross made forgiveness possible. So I have no excuse for not forgiving those who have offended me. Please grant me the strength to release forgiveness. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Ellen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ka natin, Panginoon. At kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.